panahon ngayon, makikita natin ang iba't ibang mukha ng kalayaan. Nariyan ang mga taong nagrarally, nagpapahayag ng opinion online, nakakapunta sa kung saan nila nais, at nakakapamuhay ng hindi pinipigilan. Sa gitna ng mga suliraning panlipunan, may kakayahan tayong magsalita, magtanong, at ipaglaban ang ating mga paniniwala nang hindi agad natatakot na patatahimikin. Ngunit ang kalayaang ito na tila normal na sa atin ay minsan ding ipinagkait. The proclamation of martial law is not Isang panahon na kung saan ang boses ng mamamayan ay sinupil noong ipinatupad ang batas militar o martial law. May mga kwento ang kasaysayan na kahit pilitin nating kalimutan, patuloy na bumabalik upang ipaalala sa atin ang katotohanan. Isang panahon ng katahimikan, hindi dahil payapa ang lahat, kundi maraming piniling manahimik ng dahil sa takot. Sa mga ulat, testimonya at dokumentong naitala, lumilitaw ang madilim na larawan ng nakaraan. Libo-libo ang inaresto ng walang sapat na rason at libo-libo rin ang ikinulong, pinahirapan at pinagkaitan ng karapatan. Hindi ito kwento lang. Hindi ito gawa-gawa. Ito ay bahagi na ng ating kasaysayan. Bahagi ng kasaysayan na sinusubukan makitago, ngunit patuloy pa rin lumilitaw. Kahit pilitin mang ibaon sa limot, may mga alaala at ebidensya na hindi kayang burahin ng panahon. Kung ikaw ay nabuhay sa panahong iyon, magkakaroon ka pa rin ba ng lakas ng loob na magsalita? Taong 1965 nang manalo si Ferdinand Marcos Sr. bilang Pangulo at nangako sa pag-unlad ng ekonomiya at pagpapagawa ng mga infrastruktura tulad ng mga kalsada, tulay, paaralan at iba pa. Hindi mapagkakailang sa unang termino niya ng taong 1965 hanggang 1969 ay nagkaroon ng malawakang infrastructure projects na nagbigay ng panandaliang pag-unlad sa bansa. Ngunit, noong siya ay nare-elect bilang presidente taong 1969, nagkaroon ng mga isyu ukol sa pangmamalakad niya tulad ng paglaki ng utang ng Pilipinas, pagtaas ng inflation, at dumami rin ang mahihirap. At ang nakikitang rason dito ay ang paggamit ng malaking gastusin sa kampanya at proyekto na nagdulot ng krisis sa ekonomiya. Dahil sa kahirapan at katiwalian, nagsimula ang malalaking protesta noong late 1960s to early 1970s na nagpakita ng galit ng mga mamamayan sa kahirapan at abuso ng kapangyarihan. At bago ideklara ang madilim na plano, ay may mga insidente pa ang nangyari tulad ng pagbomba sa Plaza Miranda noong 1971 at paglakad ng komunismo at armadong grupo na nagtulak sa gobyerno para sa may mahigpit na kontrol ng gobyerno. September 21 noong 1972 nang idineklara ang martial law sa pamamagitan ng Proclamation No. 1081 at inanunsyo naman noong September 23, 1972. The proclamation of martial law is not a military takeover. I, as your duly elected President of the Republic, use this power which may be implemented by the military authorities, but still is a power embodied in the Constitution to protect the Republic of the Philippines and our democracy. Ang martial law o batas militar ay isang uri ng pamamahala na kung saan ang kapangyarihan ng gobyerno ay nililipat sa militar upang kontrolin ang bansa. Kadalasan itong nangyayari sa panahon ng crisis o pagugutan. Sa ilalim ng martial law, marami ang nangyari. Isa na rito ang pagsususpinde ng kalayaan ng mga tao sa paglalakad ng salubong na sa tingin nila ay lumalaban
laban sa gobyerno. Ipinasala din ang mga media tulad ng TV, radyo at pahayagan. At marami rin ang inaresto ng mga kritiko ng gobyerno. Ang layunin umano rito ay may saayos ang bansa. Ngunit marami pa rin Pilipino ang nakaranas ng pang-aabuso. Ngunit, tila ang primaryang layunin nila na ito ay sumobra sa inaasahan, na nauwi pa sa pagsasamantala sa kapangyarihang ibinigay sa kanila. Tulad na lamang ng iligal na pag-aresto, pagtutorture o pananakit, pagkawala ng mga tao, at pananakot sa mga estudyante, mamamahayag at aktivista. Membro ka ng komunista, no? Di ako miyembro ng komunista! Matigas kang ha? Isa nga sa mga nakaranas nito ay si Katrining, isang survivor ng pagtutorture sa ilalim ng batas militar. Nakita ko ng mga pulis na militar. Bago nila ako mahuli o militar, may tapat ng katipunan. Sisigaw ako. Sabi ko, ako si Katrining ng Solomon Tondo Organization. Pinahuli ako ng mga pulis. May ginawa sila ng parang kasi bago ng mesa. Nakalagay na parang telepono na yung nakalagay ko na yung dulo, uncoded. Tapos, nilagay nila yung brand dito sa W. Paikot, may kabilaan. Tinatanong nila ako, hindi may mga kasama. Sabi ko, mga officials ng Solomon Tondo Organization. Sabi niya, hindi yan. Tinatanong ko, membro ako ng sabi ko, hindi. Tapos, okay. Iniikot din ang well, sinasabi ko, hindi. Ikot sila ng iba. Yung kuryente, madali sa ano ko. Binibili na sa diktik yung binigay nila sa kusyo ko yung web. Tapos hindi tinatanong nila sa akin. Hindi pinagkakaw na member daw ako ng police. Hindi na naman maalis sa ito kung hindi naman dahil tao naman ako. Bakit yun hindi naman nila sa akin? Sa tao ko kaya. Kaya sinasabi ko sa inyo, hindi tao lang si Marcos. Gusto ko malaman ng mga ibang tao na hindi maganda ang batas militar. Yun ang gusto ko. Yun ang mensahe ko. Kaya yung mga sakit, mawawala lang yan. Yung mga kabataan, yung mga hindi iniidala sa mga ganong klaseng mga tayran. Alam nila ang pinaglalaban ng mga nauna sa kanila. Para maramdaman nila yung nararamdaman nila na malaya sila ngayon. Ayon sa ibang ulat at testimonya, maaaring ang deklarasyon ng martial law ay isang planado upang mapanatili ang dating diktador sa kanyang pwesto na lagpas sa original ni Duterte. Isang kilalang isyu rito ay ang pag-ambush umano kay Juan Ponce Enrique na naganap sa Notre Dame Street sa loob ng Wakwak Subdivision sa Mandaluyong noong September 23, 1972 na siyang nagudyok para sa dating presidente na mag-anunsyo ng martial law. Ngunit noong 1986, pagkatapos ng People Power Revolution, ay nagbigay ng pahayag si Juan Ponce Enrique na nagsasabing ang Wakwak incident ay hindi totoo at isa lamang dahilan na ginamit upang magdeklara ng martial law. Ngunit ng sumunod na taon ay nagkaroon ng pagbabago sa kanyang mga pahayag. Kaya, nananatiling pinagtatalunan ng ilang historiador ang detalye ng insidente ito. It was fake. I don't know who faked it, but the ambush was fake. Because when we arrived at the scene of the crime, our reporting was read. I found out that the bullet holes were all in allied. Dahil nga rin sa batas na ito, maraming Pilipino ang naapektuhan noong panahon.
lalo na sa usaping karapatang pantao. Ayon sa Human Rights Victims Claims Board at iba pang historical sources, humigit kumulang 70,000 plus ang nakulong. Kabilang ang mga estudyante, mamamahayag, ordinaryong mamamayan, at aktivista na ang kadalasang rason ay dahil sa paglabas ng kanilang saloobin ukol sa gobyerno na nagpapakita ng paglilimita ng kalayaan ng mga tao. Mahigit 3,000 naman ang tinorture na kung saan pinilit silang mapaamin o tumigil sa pagtutol. At tinatayang nasa 3,000 mahigit ang pinatay. May mga kaso ng extrajudicial killings o pagpatay ng walang due process. Marami sa mga ito ang basta na lamang nawala o natagpo ang patay at mapagpasa hanggang ngayon ay marami pa rin ang pamilya ang naghahanap ng hustisya. At dahil nga sa mabigat na epekto ng martial law, lumakas ang oposisyon at protesta. Nagkaroon ng underground movements at dumami rin ang mga rally at organisasyon laban sa diktadura. At dahil marami nga ang hindi tanggap ang sistema na ito, kinalaunan ay nauwi sa People Power Revolution noong 1986. Dahil nga sa patuloy ng protesta, nauwi ito sa People Power Revolution na kung saan napayapang nag-alsa ang milyong-milyong Pilipino. Ginamit ang lakas ng pagkakaisa upang mapatalsikan ng diktador. Matagumpay naman nilang mapatalsikan dating presidente at natapos na ang kanyang pamumuno. Pinalitan naman siya ni Corazon Aquino at muling naibalik ang demokrasya ng Pilipinas. Sa bawat yugto at pahina ng ating kasaysayan na pilit kinakalimutan, mayroong mga boses na unti-unting mawawala. Mga boses na minsan na ring sumigaw para sa ating kalayaan, ngunit pinapatahimik lamang ng takot. Ang martial law ay hindi lamang kwento ng ating nakaraan, kundi isang paalala na ang kalayaan natin ngayon ay ipinaglaban at pinagbayaran ng marami. Ang kasaysayan ay hindi lamang para ikwento, kundi para ating pagnilayan. Dahil kapag ito ay ating kinalimutan, para na rin nating hinayaan maulit ang mga pagkakamali. Ngayon, nasa atin ang responsibilidad na tumindig, magsalita, at ipaglaban ang katotohanan. Dahil ang tunay na kalayaan ay hindi lamang tinatamasa. Ito ay patuloy na ipinaglalaban.